Hello, magandang araw mga kabayan. At long versus short tayo. So, paano nga ba kikita sa pagbaba at pagtaas ng isang stock? Okay, pero bago yan, napansin niyo siguro na recently hindi ako nakapag-post ng natin, ng live video natin, yung daily daily recap natin sa sa pag-trade natin. Ito kasi kung mapapansin niyo, every 6 months, so somewhere in November, magpapalit yung nag-a-adjust yung time ng ng US, no. So sa mga hindi nakakaalam, US stock yung target natin. So siguro yun, kailan ba yun? But siguro November 4 ba yun? Or kailan ba yung tingnan ko muna. Okay, so November 3 yun na nagpalit uri, yung nag-adjust ng isang oras yung yung pag-open ng market ng US. So yun, nung mga nakaraang buwan ay alas 3 yung dito, alas 3 sa UAE time, yung 7 o'clock ng US. Ngayon naging 4 o'clock siya. So it means nag-adjust din yung yung timing ko, kaya wala na akong time mag-edit kasi kung i-post ko lahat yung 2.5 hours na yun, sobrang haba, diba? So kinakat ko din yung mga yan, pero babalik yan, magiging alas 3 uli yung yung alas 7 ng US pagdating ng mga May, ganyan. So 6 months parang umaayos yung timing. So iniisip ko na siguro gagawin ko na lang na yung pag ka ng Monday, tapos sisingit-singit ko yung yung pag-edit ng Monday. So kung matatapos ko siya agad, ipopost ko, pero kung hindi, at least may post man lang ako, kahit na isa-isa lang na daily natin, pag-trade natin. Okay, anyways, tuloy tayo. Long versus short. So paano nga ba kikita sa pagtaas at pagbaba ng stock? Alam mo na pwedeng kumita ang trader kahit bumabagsak ang market. Sa video na to, papaliwanag ko ang pagkakaiba ng long at saka short position at kung kailan mo sila dapat gamitin. Okay? Ano ang long position? Okay, so kapag sinabing long, ibig sabihin bumibili ka ng stock dahil inaasahan mong tataas ito. So kumikita ka kapag tumataas ang stock. So mas mataas mo yung may benta kaysa sa binili mo. So halimbawa, binili mo ang stock na AAPL sa halagang 100, tapos naging 120 siya, umangat siya, naging 120 siya. So kumita ka ng 20 sa kada share. So yun yung long position natin. Bibilin mo, tapos ibebenta mo pagka umangat siya. So more on green ka, no? More on green. Pagka positive, yun yung mga long position ang may ang may kagagawan nun pagka umangat yung isang stock. Okay, so kabaligtaran na naman yung short position. So ang short position? Ang short position, binebenta mo ang stock kahit wala ka pa nito, tapos bibilin mo siya uli sa mas mababang presyo. So kumikita ka kapag bumaba naman ang presyo ng stock, no? So more on red to, kung makikita mo yung mga pagka pababa yung presyo ng isang stock, kagagawa niya ng mga nag-short position. So nag-short ka ng AAPL stock uli ng 100, tapos bumaba siya ng 80. So binili mo ulit ito, kumita ka ng 20. Okay, so pababa sila. Sila yung mga may kagagawa ng pagbaba ng stock, mga nag-short. Okay, so mga panganib ng long at short position. Okay, uri ng galaw at mga panganib nila. Ang long position, bumababa ang presyo
limitado hanggang sa puhunan mo lang. So yun yung risky niya. Syempre dahil gusto natin umangat siya green, tapos syempre yung risky pagka bumaba siya. At minsan kasi meron din yung mga biglaan na pagbaba, no? Yung biglang laki ng ng ba niya. So sobrang risky niya. Okay, tapos medyo pagka nagsisimula pa medyo mahirap pang i-distinguish yung yung tunay na pag-angat at pagbaba. Okay, so delikado talaga siya. Okay, yung short naman, yung tumataas na, syempre yung pressure, yung risk niya, yung pagka nag-green, alam mo yung paangat, pagka mas marami yung mga naglo-long position, syempre yun yung risk ng ng nagsushort. At ang pinaka-risk nito ay kasi infinite, no? Walang hangganan yung pagtaas. Halimbawa, $5 yung kasalukuyang presyo ng isang stock. Kung halimbawa magdulong position ka, okay, tapos pinaka mataas mo lang na pwedeng matalo, mag-zero yung stock na yon. So $5 per stock, per share, no? So yung pinakamataas mo unlike sa pag-short, infinite yung niya, yung pagtaas. Kung $5 yung yung kasalukuyang presyo ng stock, pagka umangat yan, hindi mo alam kung hanggang saan yung matatalo mo, kasi pwede siyang umangat ng 100%, 200% hanggang walang hangganan na pag-angat. Walang kasiguraduhan, no? Kaya mas delikado talaga ang short position. Okay, kailan maglo-long at magso-short position? Long, syempre kung bullish, so kailangan malaman mo na mas lamang yung mga naglo-long position. So vice versa naman, sa short naman ganun din. So kailangan alam mo na mas marami yung mga nagso-short sa isang stock. At syempre depende yan sa sa news. Alam mo rin na pagka maganda yung news ng isang stock na lumabas, ibig sabihin mas marami yung maglo-long position. At vice versa, pag bad news naman, mas marami syempre yung mga tsaka hindi masyadong magiging interesado yung mga maglo-long position. Magbabaliktad yung mga yan, malamang mag-short yung mga yan pagka bad news ang nilabas ng isang company. Okay, so ngayon alam mo na kung paano gumagana ang short at long position, okay, sa trading. Okay, alin ang mas madalas mong gamitin? I-comment mo sa baba kung anong ginagamit mo. So ako alam nyo na long position ako, so hindi ako nag-short. Okay, kasi sobrang delikado niya. Okay, so guys, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Okay, hanggang sa muli, paalam.